Congratulations, JM! Bati ni Tiffany sa kaibigan nang matapos na ang graduation nito. Thank you. Congratulations din. Pareho na tayong graduate. Nakangiti niyang bati din sa kaibigan. Anong plano mo ngayong graduate ka na? Pag nakapasa ako sa board, magtatrabaho ako at mag-iipon para sa kinabukasan ko. Hahanapin ko rin ang babaeng pinangakuan kong babalikan. Mahinahong ani ni JM. Diba, hiwalay na kayo? Dahil mas pinili mong pangarap mo kaysa sa kanya. Mahinahong ani ni Tiffany. Oo, pero hindi ibig sabihin nun na kinalimutan ko na siya. Ilang taon na kayong hiwalay, siguradong may iba na siyang pamilya ngayon. At may mga anak na rin. Sa tagal ba naman ng panahon na hindi kayo nagkita? Imposible namang hindi niya magawang tumingin sa iba. May halong inis na sabi ni Tiffany. Sila ang magkasama ni JM pero wala itong bukang bibig kung hindi ang babaeng mahal nito kuno, na kahit ni isang beses ay hindi pa niya nakikita, kahit larawan man lang nito. Ipinagdamot kasi ni JM ang larawan nito na nasa kanyang wallet. Jemima! Lucy! Ang ingay mo! Reklamo kagad ni Jemima nang sumigaw si Lucy pagkapasok sa opisina niya. Ay, sorry naman, nakala ko hindi ka busy eh. Naka-peace sign pa ito sa kanya. Ano bang kailangan mo't napadalaw ka? Tanong nito habang nasa mga pipirmahan niya ang kanyang tingin. Tumawag si Mark eh. Gusto niya raw tayong ilibre? Nakangiting ani ni Lucy. Weh, talaga? Mandilibre siya? Baka naman mamulubi na siya sa kakabili sa gusto mo. Nakangiting anya. Tumigil ka nga. Alam naman natin na ikaw ang gusto niya at hindi ako, no? At kaya niya lang ako tinatawagan dahil wala naman siyang numero sa'yo, no? Sabay irap nito kay Jemima. At alam mo na hindi ako magkakagusto sa kanya, di ba? Mahinahong ani ni Jemima. Dahil hanggang ngayon, umaasa ka pa rin sa lalaking nakilala mo sa probinsya. Umaasa ka pa sa ilang taon na naghiwalay kayo. Sigurado namang may iba na yung mahal, no? Kaya't palitan mo na siya at si Mark ang ipalit mo. Bagay naman kayo eh. Saka ang gwapo kaya ni Mark. Sinasabi mo lang yan pero alam kong nasasaktan ka. Dahil alam ko naman na mahal mo siya. At sabihin mo man sa akin o hindi, alam kong mas lumalalim pa ngayon ang nararamdaman mo sa lalaking yon. Pagbubuking ni Jemima sa nararamdaman ng kaibigan. Napasimangot si Lucy sa kaibigan. Wala talaga siyang maitatago rito. Dahil kayang basahin ni Jemima ang nasa isipan niya. At kung ano ang laman ng puso niya. Pagsapit ng hapon, kalalabas lang ng dalawa nang huminto ang sasakyan ni Mark sa tapat nila. Ready na kayo? Nakangiting ani ng binata. May sasakyan ako, Mark, kaya si Lucy lang ang sasakay sa'yo. Naghihintay na kasi yung driver ko eh. Nakangiti niyang ani. Alam niyang na-disappoint ang binata dahil akala nito ay sa kanya ito sasabay. Pero wala siyang magawa. Ayaw niyang umasa ito sa wala. Sa isang mamahaling restaurant, dinala ni Mark ang dalawa. Panay pang sulyap nito kay Jemima pero hindi siya binibigyan ng pansin ng dalaga habang pumipili ito sa gusto nitong kainin. Matapos makuha ng waiter ang kanilang order, ay nagkwentuhan muna sila habang naghihintay sa kanilang pagkain. May nagugustuhan ka na ba, Jem? I mean, wala ka bang manliligaw ngayon? Nahihiyang tanong ng lalaki habang pareho namang nagkatinginan ng dalawang babae. May mahal na akong iba, Mark. Pagtatapat ng dalaga sa binata. Bumalatay sa mukha ni Mark ang sakit pero kaagad din niyang pinakalma ang sarili. Alam kong may gusto ka sa akin pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo na wala kang maaasahan sa akin. Ayokong umasa ka sa wala, Mark. Kaya ko to sinasabi. Prangkang sabi ni Jemima. Napilitan man at nasaktan dahil sa derechahang tinanggihan siya ng dalaga, ay ipinakita pa rin ni Mark na okay lang siya. Okay lang. Handa akong maghintay kung kailan ay kaya mo na akong mahalin. Mahinahon niyang sabi. Magsasalita pa sana si Jemima pero dumating na ang order nila. Kaya't kumain na lang muna sila. Gutom na rin kasi siya sa maghapon na trabaho. Finally, nasa Maynila na rin tayo. Nakangiting ani ni Tiffany. Pareha sila ni JM na doon na destino kaya't magkasama ang dalawa.
Wala naman silang problema sa matitirhan dahil may tiyahin doon ang binata. Wow! Ang ganda pala talaga dito sa Maynila. Nakangiting ani ni Tiffany habang nakatingin sa paligid. Baka akala mo gala ang pinunta natin dito Puna ni JM sa kaibigan na tinawanan lang ni Tiffany. Tadhana na sigurong may gusto na palagi tayong magkasama. Kasi biruin mo, magkasama pa talaga tayo na dito sa Maynila na destino. Nakangiting ani ni Tiffany. Ang sabihin mo na nakiusap ka na dito kay destino kung nasan ako. Akala mo hindi ko alam na may gusto sa'yo ang... Oy, wala namang ganyanan. Alanganin pa nang ngumiti si Tiffany sa kaibigan dahil hindi niya akalain na alam nitong kinausap niya ang kanilang head na doon din siya destino. Mabuti naman at nandito na kayo. Kanina ko pa kayong hinihintay. Nakangiting ani ng ginang. Traffic po kasi, Chang. Oo nga po pala. Ito si Tiffany ang kaibigan ko. Magkaibigan nga lang ba kayo? Tukso ng ginang sa dalawa. Kinikilig naman si Tiffany sa tanong ng babae, habang si JM ay nakangiti lang din. Magkaibigan lang po kami, Chang, at hanggang dun lang po yon. Wala pong tatalo sa pagkakaibigan namin. Makahulugang sabi ni JM. O siya, hindi na kita tutuksohin. Bagay pa naman kayong dalawa. Halina kayo't kanina pa nakahandang pagkain natin. Nauna nang tumalikod ang ginang, habang nakasunod naman dito si Tiffany at JM. Mabilis pa na lumipas sa mga araw at naging buwan. Nung una, akala ni JM ay okay lang na magkasama sila sa iisang bubong ni Tiffany. Pero habang tumatagal, ay parang may nag-iba na sa mga ikinikilos nito. Mauna na ako sa iyo may pupuntahan pa akong importante. Paalam ni JM sa kaibigan habang kumakain sila. Pwede bang pasabay na lang? Hirit kagad ni Tiffany. Bumuntong hininga lang si JM. Hindi na muna tayo sasabay sa pagpasok. Baka kung ano na naman ang sabihin ng mga kasama natin. Uy, ano naman? Binata ka naman at dalaga ako. Isa pa, matagal na tayong magkakilala. Kaya ano naman? Para sa atin magkaibigan lang tayo. Pero sa mata ng ibang tao, ibang-iba na ang nasa isip nila. Ayokong sabihin nila na totoo ang kanilang hinala. Alam mo wala namang tayo at tanging kaibigan lang talagang turing ko sa'yo, hindi ba? Prangkang ani ni JM. Parang punyal na tumama sa puso ni Tiffany ang salitang binitawan ni JM. Noon pa man ay may gusto na siya sa kaibigan, pero hindi niya magawang sabihin dahil ayaw niyang mag-iba ang pagtingin nito sa kanya. Sige na JM, umalis ka na. Ako na bahala kay Tiffany. Anya ng kaniyang tiyahin na kaagad naman niyang sinunod. Pagkatalikod ni JM, ay saka naman hinarap ni Alicia si Tiffany. Alam ko kung anong nararamdaman mo para sa pamangkin ko. Babae din ako kaya't ramdam ko ang sakit na nararamdaman mo ngayon. Ano pong ibig niyong sabihin? Malungkot na ani ni Tiffany. Aminin mo man o hindi, iha. Alam ko na mahal mong kaibigan mo. Bakit hindi mo sabihin sa kanyang totoong nararamdaman mo? Baka naman sakaling may pagmamahal din siyang nararamdaman sa'yo. Ani Alicia sa dalaga. Huminga ng malalim si Tiffany at sinalubong ang mapanuring tingin ng ginang. Kahit sabihin ko po sa kanya na mahal ko siya, hindi pa rin niya ako maiintindihan dahil ibang laman ng puso niya. At tanging kaibigan lang ang turing niya sa akin. Malungkot na sabi ni Tiffany. Sa likod ng pintuan ay dinig ni JM ang pinag-uusapan ng dalawa. May nakalimutan pala siyang gamit kaya siya bumalik at iyon ang narinig niya. Alam mo, iha, maganda ka naman, mabait, mapag-alaga, halos sa'yo nang ang lahat. Pero kapag puso na kasi ang mismong ayaw sa'yo, hindi mo talaga ito matuturuan na gustuhin ka. Kung hindi man ikaw ang ginusto nito. Bata ka pa, iha, at makakahanap ka pa ng lalaking totoong magmamahal sa'yo. Nakangiting payo ni Alicia sa dalaga. Napaiyak na yumakap si Tiffany kay Alicia. Parang ang ina lang kasi nito ang kausap niya na hindi siya hinuhusgahan kung anong tunay na nararamdaman niya. Sa kanyang sasakyan ay napahilot si JM sa kanyang noo dahil sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwalang mahal siya ng kaibigan na itinuturing niya ng kapatid.
Ilang araw na simula nang iwasan ni JM si Tiffany. Sobrang sakit para sa dalaga na iniiwasan siya ni JM. Maging sa pag-uwi ay hindi na sila magkasabay. Kung magkasama man sila ay minsan na lang. At sa pagkain, palagi nang nauuna si JM at umaalis na hindi nagpapaalam sa kanya. May problema ba tayo? Ilang araw ka nang ganyan at palagi mo akong iniiwasan. Tanong ni Tiffany sa kaibigan nang maabutan niya ito sa labas ng bahay. Masyado lang akong busy at maraming iniisip, kaya wag mo akong intindihin. Mahinahon niyang sabi. Akala mo ba, hindi ko nahahalata na iniiwasan mo ko? Ayoko lang na lumalim pang nararamdaman mo sa akin, Tiffany. Mahal kita, oo, pero bilang kaibigan lang. Kaya ako umiiwas para hindi kita masaktan ng gusto. Kung natuturuan lang sana ang puso na mahalin ka, ginawa ko na. Pero hindi Kahit na anong gawin ko, hindi mawawala sa isip at puso ang babaeng tunay na tinitibok nito. Turo ni JM sa kanyang puso. Lalo lang nasaktan si Tiffany sa sinabi ng binata. Gusto niyang magwala nang wala na sa harapan niya ang lalaking nagpapabaliw sa kanya. Kung akala mo basta na lang kitang bibitawan, JM, nagkakamali ka. Gagawin kong lahat makalimutan mo lang ang babaeng yun. Hindi ako makapapahayag na sa kanya ka mapupunta. Over my dead body. May diin niyang sabi habang pinapahid ang tumutulo niyang luha. Ouch! Daing ni Jemima nang mabunggo ang noon niya sa taong kasalubong niya. Are you okay, miss? Nag-aalalang tanong ng lalaki sa dalaga. Nakayuko kasi si Jemima habang hawak ang kanyang noo. Biglang nawala ang sakit na nararamdaman ni Jemima sa noo nang marinig ang boses ng lalaking nakabungguan niya. Nang mag-angat siya ng tingin ay parehong hindi sila nakagalaw ni JM habang nagkatitigan. JM? Mahinang bigkas ni Jemima sa pangalan ng lalaki, pero dinig din naman to. Jemima, what a coincidence. Dito pa tayo nagkatagpo. Nakangiting ani ni JM na makabawi sa gulat. Ngumiti ng matamis si Jemima sa binata at pinasadahan to ng tingin mula ulo hanggang paa. Pulis ka na pala ngayon. Congratulations Natupad mo rin ang pangarap mo. Ngumiti pa siya ng tipid dito. Babe! Parehong natigilan ng dalawa nang dumating si Tiffany at tinawag na babe si JM. Para namang nabingi si Jemima sa narinig niya mula sa kaharap na babae. Nakaangkla ng kamay nito sa braso ng lalaki. Sino siya, babe? Magkakilala ba kayo? Tukoy ni Tiffany kay Jemima. Yeah, magkakilala kami dahil kaibigan ko siya. Inunahan na ni Jemima ang binata. Oh, really? Wow! Ba't hindi mo naman sinabi, babe, na may maganda ka palang kaibigan? Nakangiting ani ni Tiffany habang nakay Jemima ang kanyang tingin. Kilala niya ang kaharap na babae dahil kita niya na ito sa wallet ni JM, kaya't gusto niya itong inggitin ng lumayo na ito kay JM. Thank you sa papuri. Ikaw rin naman maganda ka rin. At bagay kayong dalawa. Ngumiti pa si Jemima ng matamis sa babae na siyang ikinainis nito. Hindi kasi umepekto ang pagpapainggit niya rito. Mukhang may lakad pa kayo Sige, mauna na ako sa inyo Kaagad na tumalikod si Jemima sa dalawa at hindi na hinintay pa ang sagot ng mga ito. Pwede ba next time? Don't call me babe sa harapan ng ibang tao. Dahil baka kung anong isipin nila. Ayokong isipin nila na may relasyon tayo. Mahinahon ngunit batid sa boses ni JM ang galit sa kaibigan. Kaya wala sa oras na napabitaw siya sa braso nito. I'm sorry, hindi na mauulit. Hinging tawad niya rito, pero hindi na siya pinakinggan pa ni JM. Mabilis itong umalis at sinundan si Jemima. Okay ka lang ba? Ba't namumulay ang mata mo? Takang tanong ni Lucy. Kararating lang niya para samahan sana ang kaibigan na gumala. Gusto kong uminom. Wait, what? Napasunod na lang si Lucy sa kaibigan nang dumiretso na ito sa kanyang sasakyan. Panghihinayang ang unang naramdaman ni JM nang paglabas niya ay nakaalis na rin ang sasakyan ng hinahabol niya. Damn it! Galit niyang ani. Naiinis siya sa sarili niya kung bakit hindi niya kagad pinigilan ng pag-alis ng dalaga. Hindi niya lubos akalain sa mall niya ito makikita.
At alam niyang inakala nitong girlfriend niya si Tiffany dahil sa tawag nito sa kanya. Hoy, maaga pa, hindi pa kami nagbubukas. Wala akong pake. Wala sa mood na sagot na Jemima sa kaibigan. Agad namang tumingin si Ruth kay Lucy. Pero nagkibit balikat lang ito kaya't walang choice si Ruth kung hindi ang bigyan ng maiinamang dalaga. Bihira lang itong pumunta doon at alam niyang may hindi magandang nangyari dito. Hey, lasing ka na! Saway ni Lucy sa kaibigan pero parang walang naririnig ang dalaga. Patuloy lang itong umiinom at wala siyang pake sa kanyang paligid. Nag-umpisa ng tugtog sa loob ng bar at dahil sa lasing na napapadyak na ng kanyang paang dalaga. It's time to enjoy! Yahoo! Sigaw niya sa kanilang mesa. Agad na tumayo si Jemima mula sa kinahupuan at nakipagsayaw sa iba pang mga babae na lasing na rin doon sa loob. Anong gagawin natin sa pasaway na yan? Siguradong hindi yan uuwi pag ganyang lasing na siya. Hindi ko rin alam at wala naman akong alam kung ano bang nangyari sa loob ng mall. At paglabas niya, parang maiiyak na siya. Mahilig maglihim si Jemima kahit sa mga kaibigan niya. Wala siyang sinasabihan sa kung ano man ang tunay niyang nararamdaman. Woohoo! Sige pa! Tugtog pa! Sigaw ni Jemima mula sa entablado habang nakikipagsabayan siya sa iba pang naroroon. Panay ang kembot ni Jemima habang tumatawa. Panandali ang nakalimutan niya ang sakit dahil sa pag-inom niya. Hi miss, can I join you? Nakangiting aya ng isang gwapong lalaki sa dalaga at akmang hahawakan niya ito nang mabiglang humablot kay Jemima. Kaya't napasubsob ito sa malapad niyang dibdib. Hey, who are you? She's with me. Ako ang nauna sa kanya kaya't ibalik mo siya sa akin. Galit na ani ng lalaki na kahit malakas ang ingay ng tugtog, malinaw pa rin na narinig ng binata ang sinasabi nito. I'm her boyfriend, so stay away from my girl. May diin ang bawat salita nito. Parehong nataranta si Lucy at Ruth nang kinarga na parang sako ni JM si Jemima at dire-diretso itong lumabas. Habulin natin! Bilis! Sigaw ni Lucy. Mabilis din na tumawag si Ruth ng mga guards para habulin ang lalaking may dala sa kaibigan nila. Dahil hindi alam kung saan nakatirang dalaga, ay dinala ito ni JM sa kanyang bagong biling bahay. Hindi iyon alam ng kaibigan. Dahil hindi naman ito alam kung anong totoong estado ang buhay na meron siya. Anong gagawin natin? Saan natin nahanapin si Jemima? Problemadong ani ni Lucy kay Ruth. Pati sila'y namroblema na rin. Anong nangyari kay Jemima? Nagkukumahog si Mark na lumapit sa dalawang kaibigan nang makitang mga ito sa labas ng bar. Hindi makapagsalita ng maayos si Lucy. Maging si Ruth ay walang tamang sagot ang maibigay kay Mark. Lucy, ano ba? Sino kumuha kay Jemima at bakit kayo nandito? Paano napunta si Jemima rito? Pasigaw na ani ni Mark sa kaibigan. Huwag mo akong sigawan, ano ba? Hindi lang ikaw nag-aalala, pati rin kami. Balik ni Lucy sa lalaki. Napakamot ng kanyang sentido si Mark at hindi alam kung anong unang gagawin. Sa bahay ni JM ay pinaghahampas ni Jemima ang lalaking may karga sa kanya. Sa sobrang kalasingan niya hindi niya alam kung nasaan siya at kung sino ang lalaking para siyang sakong pinasan. I hate you! I hate you! Damn you! You ruined my life before! And now, inulit mo na naman! Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa mo nun sa akin. Umiiyak na ani ni Jemima at yumuyugyug pang balikat niya habang nakayuko sa balikat ni JM. Nasasaktang nakikinig si JM sa sinasabi ng dalaga. Hindi niya lubos maisip na sobrang sakit ang naidulot niya noon dito. I'm sorry. Hinging tawad niya sa dalagang umiiyak habang haplos ang buhok nito. Alam kong nasaktan kita ng sobra at alam ko na nangako ako sa iyo na hahanapin kita pagkatapos kong graduate. Pero hindi ko nagawa. Sana mapatawad mo ko sa ginawa ko noon sa iyo. Babe, may surprise ako sa iyo. Nakangiting ani ni Jemima habang nakayakap sa binata. Nasa kanilang tagpuan sila dahil walang class si JM. May sasabihin din ako sa iyo, babe. Seryosong ani ni JM sa dalagang nakayakap sa kanya.
Agad na pabitaw si Jemima kay JM at sinalubong ang tingin nito. Alam niyang seryoso ang binata at kinakabahan siya sa maaaring nitong sabihin. Babe, may problema ba? Malumanay niyang tanong sa binata. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni JM bago malungkot na hinawakan ang kamay ng dalaga. I will do this not because of me, kung hindi dahil sa'yo. Kailangan kong tapusin ang pag-aaral ko para may maginhawang buhay akong maibibigay sa'yo. Paliwanag niya sa dalaga. Diretsuhin mo na ako. Ano bang gusto mong sabihin? Gusto ko munang maghiwalay tayo pansamantala. Diretsyong ani ni JM. Biglang tumigil ang mundo ni Jemima dahil sa narinig mula sa lalaking mahal niya. I know masakit to para sa'yo. Sa akin din naman masakit to eh. Pero gusto kong tapusin muna ang pag-aaral ko. Pagpapatuloy ni JM. Gustong maiyak ni Jemima dahil sa sakit. Pero hindi niya ginawa. Hinayaan niyang sundin ni JM kung ano man ang pangarap nito. Kahit ang kapalit noon, ang pagkawalay nila sa isa't isa. Hindi rin niya sinabi dito kung anong surprise gift niya sa binata. Magiging useless lang din naman kung malalaman pa nito kung anong surprise niya. Dahil nakipaghiwalay na ito sa kanya. Mula noon ay bigla na lang naglaho si Jemima sa lugar nila JM at hindi na ito nagpaalam sa binata. Ang tanging nalaman na lang niya ay umuwi na sa Maynila si Jemima dahil pinauwi na siya ng kanyang ina. I'm here, Gemma. Hindi na kita pakakawalan pang muli. Pangako ko yan sa'yo. Mahinang ani ni JM. Matapos maihiga ang dalaga sa kama ay kinumutan niya na lang ito. Saka siya naupo sa kama. Malaki na ang ipinagbago ni Jemima. Mas lalo pa itong gumanda ngayon na nag-matured na rin. Gusto niyang halikan ng labi nito nang mapatingin siya rito. Pero kaagad din siyang nag-iwas ng tingin niya sa labi ng dalaga. Aminin man niya o hindi, alam niyang na-miss niya na ng labis ang labi na iyon na dati niyang pinanggigigilan. Ayaw niyang masira ang tiwala ulit ni Jemima sa kanya. Kaya titiisin niya na lang muna na hindi ito mahalikan. Nagising kinabukasan si Jemima na masakit ang ulo niya. Nang maalalang nangyari kahapon ay mabilis siyang nagmulat ng mata. At ganoon na lang ang gulat niya nang wala siya sa kanyang kwarto. Shucks! Anong nangyari? Bulong niya sa kanyang sarili habang sinisipat ang kanyang sarili. Wala siyang naramdaman na kakaiba sa kanyang katawan. Napatingin pa siya sa suot niyang damit. Alam niyang hindi sa kanya yun kaya't dali-dali siyang bumangon. Sa bahay ng tiyahin ni JM ay wala sa mood na umupo si Tiffany sa upuan. Kakain na naman siyang mag-isa dahil hindi umuwi si JM. Halos magdamag siyang walang tulog sa kakahintay dito. Pero ni anino nito ay hindi niya nakita. Kumain ka na't malelate ka na. Huwag mo na siyang hintayin. Hindi na yun uuwi dito lalo pat nakabili na siya ng sarili niyang bahay. At sa tingin ko ay doon na siya mamamalagi. Nakabili na ng sariling bahay? Takang tanong ni Tiffany. Ayoko sana itong sabihin sa iyo pero oo. Dahil gusto niya nang mapag-isa. Mahinahong anya ng ginang. Gustong maiyak ni Tiffany dahil sa nalaman ni hindi man lang nagpaalam sa kanyang binata na lilipat na pala ito ng tirahan. Lalong nawalan ng gana sa pagkain si Tiffany at nagpaalam na lang na aalis na siya. Samantalang sa bahay ni JM ay dahang-dahang naglakad si Jemima para hindi siya makalikha ng ingay. Hindi niya kilala kung sinong may-ari ng bahay kaya't kailangan niyang makatakas mula doon. Ano ba naman to? Daig ko pang magnanakaw dito ah. Kakainis. Reklamo niya habang patuloy sa paglalakad. Akmang bubuksan niya ang pinto nang biglang may nagsalita sa likod niya. Where do you think you're going? Nanlaki ang mata ni Jemima nang may magsalita sa likuran niya. Ngunit nang mabusesa ng lalaki ay mabilis pa sa 4:00 nilingon niya ito. Yuh! Turo niya sa lalaki. Yes. Ngayon ka lang ba nakakita ng gwapong lalaki? Ang kapal na mukha mo ah. Tuwidang tayo na hinarap ni Jemima ang lalaking nanakit sa kanya. Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? Nasa bar lang ako kagabi ah. Bakit pagising ko nandito na ako? Seryoso niyang tanong sa binata. Hindi ko alam kung saan ka nakatira, kaya't dito na kita dinala.
At kung bakit ka nandito, sarili mong tanungin mo. Kumain ka na muna bago ka umuwi. Alam kong gutom ka na kaya wag ka nang magpakipot pa. Diretso siyang iniwan ni JM habang siya naman ay hanggang inis na lang. Akala mo naman mapapasunod mo ako sa gusto mo. Kumain kang mag-isa mo, no? Bulong niya sa kanyang sarili. Kaagad siyang tumalikod at pinihit ang siradora. Pero gano'n na lang inis niya nang malaman na nakalak ang pinto. Siniguro kung hindi ka makakalabas kahit wala kang choice kung hindi samahan akong kumain, okay? Let's go. Kanina pa akong nagugutom. Napapadyak si Jemima na sumunod sa binata. Dahil kung itrato siya ng binata ay parang wala itong kasalanan sa kanya. Alam niyang wala na siyang karapatan sa lalaki pero alam din niyang hinihintay niya ang pagkakataon na ito. Let's eat. Ubusin mo yung kanin na nasa plato mo nang tumaba ka naman. Hindi yung para ka ng walis tingting sa liit ng katawan mo. Agad na napatingin si Jemima sa katawan niya. Saka sinamaan ang tingin ng kaharap. Anong akala mo sa akin, patay gutom? Ikaw ang may sabi niyan. Diretsyong sabi ni JM sa dalaga at hindi pinansin ang sama ng tingin nito sa kanya. Dahil gutom na si Jemima ay hindi niya namalayan na naparami na pala ang kain niya. Masarap din kasi ang luto ng binata at ang ginawa nitong sabaw para sa kanya ay sobrang nagustuhan niya ang lasa. Matapos mahugasan ang pinagkainan nila, ay inihatid na ni JM ang dalaga kung saan ito nakatira. Dito ka nakatira? Ano naman kung dito ako nakatira? Wala sa mood niyang sabit, diretso siyang lumabas ng kotse nito. Napatingin na lang si JM sa likod ng dalaga nang tuluyan na itong makapasok sa gate. Hindi nga siya nagkamali sa iniisip niya noon. Mayaman nga ang dalaga kaya't mas lalong kailangan niyang magsikap para maipakita sa dalaga na kaya niya itong buhayin na hindi kailangan ng pera ng mga ito. Saan ka ba nanggaling at kahapon pa kaming nag-aalala sa'yo? Okay ka lang ba? Wala bang nangyari sa'yong masama? Hindi ka ba nirip ng lalaking yun? Sunod-sunod na tanong ni Lucy sa kaibigan niya nang makapasok ito sa loob ng bahay nila. Kung makarip ka naman dyan? You mean, hindi ka ginalaw ng lalaking yun? Na totoong boyfriend mo siya? My gosh! Paano ka nagka-boyfriend nang hindi namin nalalaman? Walang prenong tanong ni Lucy. Pwede ba? Isa-isahin mo lang yung tanong mo. Daig mo pa yung isang abogado kung makapagtanong eh. Sita niya sa kaibigan. Jemima naman, nagwo-worry lang kami sa'yo, no? I know, at salamat. Pero kailangan ko munang matulog. Parehong napakamot si Lucy at Ruth sa kanilang mga ulo nang hindi na sila kinausapan ng kaibigan nila. Okay na sa kanila ang ganon. Ang importante, walang masamang nangyari dito. Hapon na nang muling magising si Jemima. Ramdam na rin niya ang gutom kaya't bumangon na siya't naligo. Matapos niyang magbihis ay kumain lang siya ng konti. Saka siya umalis. Kailangan kasi niyang pumasok. Alam niyang marami siyang trabaho sa opisina at kailangan niya yung tapusin. Good afternoon, Ma'am Jem. Bati ng mga empleyado niya sa kanya na tinanguan lang niya. Kanina pa si Mark sa loob ng opisina mo. Salubong ni Lucy sa kaibigan. What? Anong ginagawa niya rito? Napakamot sa kanyang ulo si Lucy. Saka sinabi kay Jemima na isa ito sa mga naghahanap sa kanya kahapon. Hindi niyo na lang sana siya tinawagan. Nakaabala patuloy tayo ng tao. Sermon niya sa kaibigan na makapasok sila sa elevator. Anong gagawin namin? Wala na kaming ibang alam na pwedeng malapitan kung hindi siya lang. Sino ba kasing lalaking nun at bigla ka na lang niyang kinuha? Pero in fairness ang gwapo niya at halatang marami siyang pandesal sa kanyang tiyan. Kinikilig na ani ni Lucy. Tumahimik ka nga dyan. Huwag mo na siyang pagpantasyahan, okay? O bakit hindi mo naman siya boyfriend, hindi ba? Kaagad na nakatikim ng batok si Lucy mula kay Jemima nang wala sa oras. Hindi ka na talaga mabiro Anya't pinaunang pinapasok sa opisina ang dalaga. Hi, mabuti naman at nakauwi ka na. Sobra akong nag-alala sa'yo kagabi nang malaman kong nangyari sa'yo. Totoong nag-alala si Mark sa dalaga. Salamat sa pag-aalala. Pasensya na rin sa abala. Alam kong busy ka rin pero nagawa mo pa rin napuntahan sila sa bar. Dahil walang masigit na mas importante kung hindi ang kaligtasan mo, Jemima. Putol niya sa lalaki. Wala kasing ibang tumatawag sa kanya ng Gemma. Si JM lang.
at ayaw niyang may ibang tumatawag sa kanya noon. I'm sorry, Jemima. Alam kong busy ka kaya't hindi na ako magtatagal. Sapat na sa akin na nakita kang nasa maayos kang kalagayan. Napabuntong hininga si Jemima nang makalabas na ng opisina niya si Mark. Ayaw niya sanang manakit ng damdamin ng iba, pero wala naman siyang choice. Ayaw niyang umasa ito sa kanya dahil kahit konti ay wala siyang nararamdaman para sa lalaki. Mabilis pang lumipas sa mga araw at naging mga buwan. Kung noon ay ipinagdamot ni JM sa Jemima, mas lalo pa siyang ipinagdamot nito ngayon at halos ayaw ng pakawalan. Ano na namang ginagawa mo rito at nandito ka na naman? Tss, get in. Seryosong ani ni JM at hindi pinansin ang sinabi ng dalaga. Naka-uniform pa siya kaya't maraming nakatingin sa kanya. Mas lumalabas kasi ang kapugian niya kapag naka-uniform siya. Ba't hindi ka man lang nagbihis bago pumunta rito? At alam ba to ng girlfriend mo? Tss, sinabi ko na sa'yo na hindi ko siya girlfriend. Kaibigan ko lang siya. Kaibigan? Pero kung makadikit daig pang linta? Inis niyang ani. Nagsiselos ka ba? At sino naman siya para pagselosan ko? Alam ko naman na mas lamang at may ilalaban ako sa kanya. Oh really? Ipaglalaban mo ko sa kanya? Nakangiting ani ni JM. Asa ka no? Napairap na ani ni Jemima. Hindi na siya pinatulan pa ni JM. Pinaandar na nito ang kotse at dinalang dalaga sa isang sikat na restaurant. Hindi mo siya maaagaw sa akin. Higad ka. Hahanap at hahanap ako ng paraan para kusa kang iwan ni JM. Iiwanan ka rin niya at sa akin siya mapupunta. Desperadang ani ni Tiffany habang nakatingin sa dalawang nasa loob ng restaurant. Ilang araw na siyang hindi pumapasok sa trabaho dahil sa kakasunod niya sa dalawa kung saan dadalhin ni JM ang dalaga. In-order ko ng lahat ng paborito mo. Nakangiting ani ni JM. Gustong kiligin ni Jemima pero hindi niya ipinapakita sa lalaki na nakuha ng muli nito ang loob niya. Gusto niyang paghirapan ni JM na makuhang loob niya. Alam niyang mahal siya nito at naniniwala siya na totoo ang sinasabi nitong wala itong ibang mahal kung hindi siya lang. Totoo po, Lola? Uuwi na po tayo ng Pilipinas? Tuwang tanong ni Fritz sa kanyang abuela. Yes, apo. Alam kong namimiss mo na ang mami mo kaya't babalik na tayo doon. Nakangiting ani ng ginang. Yes! Uuwi na kami ng Pilipinas! Masayang sigaw ng bata at nagtatalon pa sa kanyang kama. Careful at baka mahulog ka. Natatawang sabi ng ginang habang nakatingin sa kanyang apo. Ilang taon na rin ang dinala noon ng ginang ang anak ni Jemima para makapagtapos sa pag-aaral ang pasaway niyang anak. Nabuntis man ito ng maaga. Hindi naman niya magawang itakwil to kaya't matapos manganak ay dinala niya sa ibang bansa ang apo niya. Habang si Jemima ay napilitan din na tapusin ang pag-aaral niya. Kaparusahan sa kanya ang malayo sa kanyang anak. Kahit araw-araw na nakakausap sa video call ang anak niya, ay nangungulila pa rin siya rito. Dahil ibang makausap lang sa cellphone at ang makayakap mo mismo ang anak mo. Pauwi na sana si Jemima nang may kumatok sa kanyang opisina. May bisita ka. Mahinang ani ni Lucy sa kaibigan. Sino? Takang tanong niya rito. Wala kasi siyang inaasahang bisita. Hindi pa man nakakapagsalita si Lucy nang pumasok ang hindi niya inaasahang bisita. Kaagad na lumabas si Lucy sa opisina at hinayaan ng dalawa na mag-usap sa loob. Miss Tiffany Garcia, anong klaseng hangin ang nagdala sa iyo rito at napunta ka rito? So, you're the CEO of this company? Yes, I am. And why? Ang akala ko talaga noon isa lang basurang babaeng dating girlfriend ni JM. Diretsahin mo ko kung ano bang kailangan mo. Seryoso niyang sabi sa babae. Nandito ako hindi para makipagkaibigan sa iyo. Kung hindi para balaan ka, nalayuan mo si JM. Matalimang tingin na ipinukol niya sa dalaga, pero hindi man lang natinagang kaharap. At bakit ko naman gagawin yon, Miss Garcia? Ako ang mahal ni JM. Ginagamit ka lang niya dahil nalaman niyang mayamang ka pala. Alam niyang mas malaking makukuha niya sa'yo kesa sa trabaho niya. Kaya't ginagawa niyang lahat ma-inlove ka lang sa kanya ulit. Kaya kung ako sa'yo,
Iwasan mo ng boyfriend ko. Kampanting ani ni Tiffany sa kaharap. At sino ka para utusan ako sa kung anong pwede kong gawin, ha? Naawa lang ako sa'yo. Siyempre bilang isang babae, alam ko yung pakiramdam ng ginagamit lang para sa isang hangarin. Bakit? Nagamit ka na ba, Miss Garcia, at nasasabi mo yan? Makahulugang tanong ni Jemima sa babae. Alam kong gusto mo noon pa si JM, kaya't ba't naman ako maniniwala sa'yo? Tumalim ang tingin ni Tiffany sa babae at mabilis na ikinasang dala niyang baril. Sinadya niyang dalhin yun para pag hindi sila nagkaintindihan ni Jemima ay madali niya itong matatakot. Papatayin kita pag hindi mo nilayuan ang lalaking mahal ko, banta niya sa babae. O sige, iputok mo yan. Tignan ko kung sinong mamalasin sa ating dalawa. Isa pa, kahit pamapatay mo man ako, sa tingin mo ba magiging malaya ka? Ngumiti ng matamis si Jemima at pinasadahan ng tingin ng nagkalat na CCTV sa loob ng kanyang opisina. Alam kong matalino ka, Miss Garcia, dahil isa kang pulis. Kaya inunahan na kita. Nakangiting ani ni Jemima at lumapit sa dalagang may hawak na baril. Pero mas mautak ako sa iyo, Miss Garcia. At kaya kitang patayin dito mismo sa loob ng opisina ko kung gugustuhin ko. Nasa teritoryo kita eh, kaya't magdahan-dahan ka dahil hindi mo rin kilala kung sinong nasa harap mo. Sige ka, ikaw din, baka magising ang demonyong nasa loob ko at mapatay pa kita rito. Pananakot ni Jemima sa babae. Kaya mo? Paghahamon ni Tiffany. Of course! Ako pa ba? Nakangiting ani ni Jemima. Inis na ibinaba ni Tiffany ang hawak niyang baril, ngunit matalim pa rin ang tingin niya sa dalaga. Tandaan mo ito ha, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuhang gusto ko. Ako pa rin ang mananalo. Sabay talikod niya sa kaharap. Nang makalabas na sa opisina niyang dalaga, ay saka palang nangihinang napaupo sa upuan sa Jemima. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang tapang niya para labanan ang pananakot ng dalaga. Nanghihina pa siya nang tumunog ang kanyang cellphone na kaagad niyang dinampot. Mommy? Naiyak na lang si Jemima nang marinig niya ang boses ng kanyang anak mula sa kabilang linya. Baby ko? What's wrong po? May nangaaway po ba sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ng anak niya. Wala baby, walang nangaaway kay mommy. Namiss lang kasi kita kaya ako umiiyak. Don't cry na po, ma'am. Pangaalo ng anak niya sa kanya. Napangiti na pinahid niya ang kanyang mga luha at ginawang normal ang kanyang boses. Ngunit hindi pa siya nakapagsasalita. Bumukas muli ang pinto sa kanyang opisina at pumasok doon ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Hello, mommy. I missed you. Napahagulgol sa Jemima na niyakap ang kanyang anak. Maging ang kanyang inay na iyak na rin sa kanilang tagpo. Pinuno niya ng halik ang mukha ng anak niya. Sa kanya ito binuhat papunta sa malaking sofang nasa loob ng kanyang opisina. Ba't hindi niyo sinabi na uuwi pala kayo para sana nasundo ko kayo sa airport? Anya sa kanyang mommy. Gusto ng anak mo i-surprise ka. Kaya hindi na namin sinabi sa'yo. Isa pa alam ko namang busy ka kaya't hindi ka na namin inabala pa. Ma'am, pwede ko pa namang balikan ng trabaho ko. Tsaka wala akong masyadong trabaho ngayon. Huwag ka nang magtampo. Ang importante, nandito na kami ng anak mo. Nakangiting sabi ng ginang. Natapos ang buong araw ni Jemima na halos hindi na mawala ang kanyang ngiti. Sobrang daldal kasi ng anak niya. Hindi ito nauubusan ng sasabihin kaya't pansamantalang nakalimutan niya ang kanyang takot. Pagsapit ng gabi, habang abala sa kanyang pagluluto si JM, bigla na lang may nag-doorbell sa labas ng kanyang bahay. Nakailang tunog pa yon bago niya binuksan. Ano? Hindi na naituloy pa ni JM ang dapat na sasabihin niya nang biglang may pumalo sa kanyang likuran, dahilan para mawalan siya ng malay. Dalhin niyo sa loob ng kanyang kwarto. Utos ni Tiffany sa dalawang tauhan niya. Kung hindi niya makuha si JM sa santong dasalan, pwes kukunin niya ito sa santong paspasan.
Matapos maayos ang binata sa kanyang kama, ay isa-isang hinubad ni Tiffany ang suot na damit nito. Halos maglaway pa siya na nakatingin sa maskulado nitong katawan. Nakangiting niyakap ni Tiffany ang nakatihayang binata at sa itsura nito, halatang pagod to sa kung ano man ang ginawa nilang dalawa. Gusto kong ipadala niyo yan sa taong gusto kong pagbigyan yan. Siguraduhin niyo lang na matatanggap niya yan. Utos niya sa kanyang tauhan. Areglado po, ma'am. Agad nang umalis ang dalawang tauhan niya habang siya'y nag-e-enjoy habang kinukuhanan ng picture ang katawan ng binata na mahimbing na natutulog. Kasalanan mo lahat to eh. Kung sana ako nilang minahal mo, hindi na sana tayo hahantong sa ganito. Mahal na mahal kita, JM. Pero hindi mo makita yon dahil wala kang ibang nakikita. Kung hindi siya lang, kahit akong kasama mo, siya pa rin ang iniisip mo. Kahit hiwalay na kayo. Umiiyak na ani ni Tiffany. Nang magkaroon ng malay si JM, mabilis na napahaplo siya sa kanyang sentido. Sinipat pa niya ang kanyang sarili dahil akala niya ay patay na siya. Akmang babangon siya nang makaramdam siya ng nakadagan sa kanyang tiyan. Gustong sumabog ni JM sa galit nang makitang kaibigang nakayakap sa hubad niyang katawan. What the heck are you doing? Dumagundong sa bawat sulok ng kwarto ang galit at parang leon na angil ni JM sa dalagang kasama. Bigla ring nahulog sa sahig si Tiffany nang walang ingat niya itong inihulog. JM, gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Kahit nasaktan pa sa pagkahulog niya, ngumiti pa rin siya sa binata. Anong ginagawa mo? Idiot! Ginagawa ko lang ang tama, JM. Hindi na tama yung ginagawa mo, Tiffany. Tama lang ang ginawa ko dahil ayokong sa kanya ka mapunta. Akala mo ba hindi masakit para sa akin ang ginawa mo? Masakit, JM. Masakit na masakit. Mahal kita pero hindi mo makita yun dahil sa babaeng yun. Matagal ko nang mahal si Jemima noon pa. At kaya ko lang siya hiniwalayan dahil gusto kong makapagtapos. At may maibibigay akong magandang buhay sa kanya nang hindi umaasa sa magulang namin. Paano naman ako? Mahal din kita, JM. Umiiyak na anya ng dalaga. Pero hindi kita mahal, Tiff. Alam mo yon. Tanging kaibigan at kapatid lang ang turing ko sa'yo. Kaya ako umiiwas dahil ayokong nasasaktan kita. Pero ano ginagawa mo? Mas pinoproblema mo pang damdamin mo kaysa sa trabaho mo. Kinalimutan mo na ang sakripisyo ng magulang mo sa'yo nang dahil sa akin. Pati trabaho mo pinababayaan mo na siyang dahilan para matanggal ka na sa trabaho mo. I don't care. I don't care kung matanggal man ako sa serbisyo. Ikaw lang naman ang importante sa akin At ikaw ang dahilan kung bakit ko kinuhang kurusong pagpupulis. Dahil sa'yong lahat-lahat ng yun. Umiiyak na sabi ni Tiffany. Hindi makapaniwalang napatitig si JM sa mukha ng dalaga. Sa itsura nito ngayon ay nagmumukha na itong desperada. Sinayang mo lahat ng pagsisikap ng magulang mo para sa'yo. Nang dahil lang sa walang kwenta mong nararamdaman. I'm sorry kung isa ako sa dahilan kaya't ka nagkaganyan. Iisa lang ang puso ko, Tiff. At tumitibok lang to sa babaeng siyang dahilan kung bakit ako nagsisikap ngayon. Lalo lang naiyak si Tiffany sa sinabi ng binata. Kung hindi man kita makuha mula sa kanya, sinisigurado ko na hindi ka na rin niya babalikan pa. Nakangiting ani ni Tiffany bago dinampot ang nagkalat niyang damit sa sahig. Ma'am Jem, may sulat pong ipinadala sa inyo. Imporma ng katulong. Kanino raw po galing? Taka niyang tanong sa babae. Wala pong pangalang nakalagay Sige po, pakilapag na lang dyan sa mesa. Kaagad ding umalis ang katulong sa harap ni Jemima. Mabuti na lang at nakatulog ng anak niya dahil na rin siguro sa pagod, kaya't mabilis itong nakatulog. Matapos isarang laptop, ay sunod niyang dinampot ang sobrang nasa harap niya. Kanina niya pa yun gustong buksan pero parang ayaw ng kamay niya. Dahan-dahan niyang binuksan yun at unang tumambad sa kanya ang dalawang larawan. Parehong nakangiti ang dalawa at halatang masaya sila. Ngunit ang huling larawan ang kumuha ng buong atensyon niya. No,
This is not true. Nanginginig pa ang kamay niya na nakahawak sa larawan na naghahalikan at parehong walang saplot ang dalawa. Hindi na malaya ni Jemima na umaagos na pala ang mga luha niya. Daig pa niyang sinaksak ng paulit-ulit nang dahil sa kanyang nakita. Mga hayop kayo! Nanginginig ang kalamnan niya dahil sa sakit at galit. Wala pa man silang relasyon ni JM, pero nagtaksil na ito sa kanya. Halos buong magdamag ay hindi nakatulog si Jemima sa kakaisip sa nakita. Alam niyang namamagana rin ang mga mata niya dahil sa kakaiyak niya. Bakit ko ba iniiyakan ng hayop na yun? Kausap niya sa kanyang sarili. Siyempre, mahal mo siya eh. Anya ng kabilang bahagi ng puso niya. Pero hindi na bukas. Alam ko, ngayon lang to. Bukas wala na ito. Wala na ring sakit. Kausap niya sa kanyang sarili. Kahit nakulang sa tulog, ay bumangon pa rin si Jemima para magtrabaho. Tulog pa ang anak niya kaya't inihabilin na lang niya ito sa kanyang ina. Bye mom. Mag-iingat ka ha. Maaga pa pero naka-shades ka na. May problema ba sa mga mata mo? No, wala po ma'am. Trip ko lang. Aalis na ako. Mabilis na siyang sumakay sa kanyang kotse para hindi na siya kulitin pa ng kanyang ina. Pagdating niya sa kanyang opisina, ay nagkukumahog na sinalubong siya ni Lucy. Ito ang personal assistant niya. Dahil sa halos lahat ay alam na nito. Maging ang pakialaman siya ay gusto na rin nito. Nasa loob ang boyfriend mo. At oh my gosh, ang gwapo talaga niya. Halos gusto nang tumili ni Lucy. Pero sa halip na ma-excite ay muling nabuhay ang galit niya sa binata. Kaya't pagkapasok niya sa kanyang opisina, ay ito mismo ang una niyang hinarap. Hayop ka! May gana ka pa talagang makipagkita sa akin matapos kang makipaglaro sa kama sa malanding yun. Hayop kang buisit ka! Galit na sinugod ni Jemima ang binata. At dahil hindi napaghandaan ni JM ang ginawa niya, ay hindi siya nakailag sa mag-asawang sampal na dumapo sa magkabilaan niyang pisngi. Napatakip sa kanyang bibig si Lucy nang makitang ginawa ng kaibigan niya. Ibang-iba to sa nakilala niyang Jemima na halos hindi makabasag pinggan kung kumilos at magsalita. Anong kasalanan ko? Anong kasalanan mo? Nagpapatawa ka ba? Akala mo ba hindi ko alam na nakipagsiping ka sa babaeng yon? Tapos ngayon makikipagkita ka pa sa akin? Hayop ka talaga! Pinagsusuntok ni Jemima ang dibdib ng binata. Ngunit ni isang beses ay hindi man lang umiwas si JM dito. Hinayaan lang niya na bugbugin siya ni Jemima hanggang sa napagod na ito. Ramdam niyang panghihina nito hanggang sa muntik na itong mapaupo sa sahig. Now tell me, anong dahilan at nagkakaganyan ka? Maayos pa tayong magkausap kahapon ah. Napabuntong hininga sa JM nang wala siyang makuhang sagot mula sa babae. Tumabi siya ng upo dito at itinaas ang ulo nitong nakayuko. Pinigilan ni Jemima na wag tumulo ang mga luha niya pero hindi siya nagtagumpay. Kusa na itong tumulo nang makasalubong niyang nagtatanong na tingin ni JM sa kanya. Pinahid ng binatang mga luha niya. Saka siya nito niyakap ng mahigpit. You didn't know how much I missed you, babe. Miss na kita. I'm sorry. Lalo lang napahagulgol si Jemima nang marinig ang sinabi ng lalaki. Inaamin niyang miss na niya ang lalaki at nakakagaan sa loob niya ang simpleng amoy ng pabango na gamit nito. Nang kumalma na si Jemima, ay saka pa lamang ito nagsalita. Ibinigay niya kay JM ang ipinadala sa kanyang mga larawan. Nanginginig ang kamay ni JM habang hawak ang larawan. Kung hindi mo ito titignan ng mabuti, maniniwala ka talaga na totoo ito dahil maganda ang pagkaka-edit sa naturang larawan. Halatang edited tong larawan. Isa pa, paano ako makikipaghalikan sa kanya kung tulog naman ako? Mahinang ani ni JM. Napaangat ng tingin si Jemima kay JM pero sinalubong lang ang labi niya ng halik nito. Totoo ang nasa larawan dahil nasa bahay siya kagabi. Pero ang makipaghalikan ako sa kanya, hindi ko nagawa yan dahil pinatulog niya ako kagabi. At hindi ko alam kung sinong kasama niya para makuhanan kami ng larawan ng ganun. Halatang planado ang lahat.
Paliwanag niya sa babae. Biglang naalala ni Jemima ang banta sa kanyang babae, kaya bumalik na naman ang takot niya. Ramdam ni JM ang panginginig ng dalaga, kaya't mas hinigpitan pa niya ang pagyakap dito. Ilang oras din na walang ginawang trabaho sa Jemima. Nag-usap lang sila ni JM hanggang sa napagkasunduan nilang magbalikan na lang. Thank you babe. Pangakong gagawin kong lahat maging karapat-dapat lang ako sa'yo. At huwag kang basta-bastang maniniwala sa kung ano-anong nakikita mo. Lagi mong tatandaan ang palagi kong sinasabi sa'yo. Tumango lang si Jemima at yumakap sa binata. Ngayong okay na sila. Ang problema na lang niya ay kung papaano niya sasabihin dito na may nabuo sila noon. Para sa kanilang pananghalian ay nag-order nilang si JM. Sinusulit niya ang bawat pagkakataon na kasama niya ang dalaga. Nag-order din siya ng paborito nitong chocolate cake at bulaklak. Aba, at hindi mo pa talaga nakakalimutan ng paborito kong bulaklak ha? Masayang ani ni Jemima. Ngayon na lang siya ulit nagkaroon ng bulaklak na galing sa lalaking mahal niya. Pareho talaga kayo ng paborito ni Fritz. Wala sa sariling ani ni Jemima. Habang kumakain, kumunot ang noon ni JM at hindi nagustuhan ang narinig mula sa nobya. Fritz? Sinong Fritz? Kunot noong tanong ni JM sa dalaga. Hindi agad nakapag-react si Jemima sa tanong ng binata. Sa isip niya lang sana yung sasabihin. Hindi niya alam na nais at tinig na pala niya. May tinatago ka ba sa akin? Sinong lalaking yan? Nang makita ko kung anong lamang niya sa akin at pati sa harapan ko'y nagawa mo siyang banggitin. Dumilim ang mukha ni JM at hindi mapakali nang makitang walang pakialam ang babae sa tanong niya. Alam kong gutom ka na kaya't ikain mo na lang yan. Walang pakialam na sabi ni Jemima. Hindi maipintang mukha ni JM at napilitan na lang siyang kumain dahil sa maganang dalaga na kumakain. Napadighay pa si Jemima nang mabusog siya. Maupo ka lang dito at marami akong kailangang pirmahan. Anya sa kanyang nobyo. Humalik muna siya sa noo at ilong nito. Saka siya umalis. Pero agad din siyang napahinto nang bigla siyang hinawakan ni JM sa kanyang kamay. JM, may trabaho pa ako. So what? Pwede naman niyang maipagpabukas, hindi ba? JM, hindi pwede. Pero sa halip na makinig ang lalaki, ay mas hinigpitan pa nito ang pagyakap sa kanya. Saka nito kinintilan ng halik ang kanyang batok, kung saan ang kiliti niya. JM! Bumigat ang paghinga ni Jemima. At alam niyang hindi magtatagal ay madadala na siya sa ginagawa ng lalaki sa kanya. I missed you so much, babe. Bulong niya sa tenga ng dalaga. Damn you, JM! Sinelyohan ni JM ng mapang-angking halik ang labi ng dalaga para hindi na ito makapagsalita pa. Hanggang sa gumapang ang halik nito sa kanyang leeg, patungo sa kanyang dibdib. Bumalik ang halik ni JM sa labi ng dalaga kung saan kaagad niyang sinalubong na siyang nagpawala sa kanya sa katinuan. Matapos ang pinagsaluhan na kakaibang pagkain, ay nakatulog si Jemima dahil sa pagod. Hindi na lang muna siya inistorbo ni JM. Sakto namang tumawag ang kasama sa trabaho ay palabas na siya ng opisina. Mula nang may nangyari sa dalawa, ay bihira na lang magpakita si JM kay Jemima. Ang palagi lang dahilan nito ay kailangan niyang magtrabaho para sa kanya. Pinagsabihan naman ni Jemima ang binata na kaya naman nilang mabuhay kahit hindi siya magtrabaho. Pero sadyang ma-pride si JM dahil para sa kanya, natapos niya ang pagiging pulis para sa pangarap niyang makapag-ipon ng pera para sa magiging asawa at anak niya. Saan tayo pupunta? Takang tanong ni JM sa dalaga. Basta na lang siya nitong tinawagan at pinapunta sa opisina niya pagkatapos ng duty niya dahil may pupuntahan daw sila. Diba, tinatanong mo ko noon kung sino si Fritz? Diba gusto mo siyang makita at makilala? Kung hindi naman siya lumalamang sa kagwapuhan ko, hindi na ako interesado. Walang gana niyang sabi. Talaga? Paano kung sabihin ko sa'yo na mas gwapo pa siya sa'yo? So what? Ako pa rin naman ang pipiliin mo. Kumpiyansa niyang sabi. Ang yabang mo. Paano naman kung siyang pipiliin ko, ha? Di ikukulong kita sa bahay ko para hindi ka makapunta sa kanya. Walang pwedeng umagaw sa'yo mula sa akin.
Seryosong ani ni JM. Naaaliw na nakatingin si Jemima kay JM. Salubong ang dalawang kilay nito at hindi maipintang mukha habang nagdadrive. Kaagad na ipinarada ni JM ang sasakyan nang makarating sila sa isa pang bahay nila Jemima. Bahay yun ng magulang niya at sinadya niyang doon ipakilalang lalaki sa kanyang ina't anak. Pasok ka, kanina pa nila tayong hinihintay. Nakangiting ani ni Jemima. Kahit naguguluhan ay sumunod na lang si JM dito. Unang bumungad sa kanyang malawak na sala. May nagagandahang mga painting at mga nagagandahang mga bulaklak na nasa flower vase nakalagay. Mabuti naman at nandito na kayo. Kanina pa namin kayong hinihintay. Bungad ng ginang sa dalawa. Hello ma'am. Nakipagbeso si Jemima sa kanyang ina. Sa kanya ipinakilala si JM. So, ikaw pala si JM. Yes po ma'am. I'm JM Rivera po. Magalang niyang ani sa ginang. Hindi nakapagtataka kung bakit nahulog sa iyong anak ko. Bukod sa makisig at gwapo, halatang mapagkakatiwalaan ka rin. Salamat po ma'am. Ma'am, maiwan ko na muna kayo ni JM ha. Pupuntahan ko lang si Fritz sa taas. Go ahead, iha. Pagkaalis ni Jemima ay kaagad na hinarap ni Rona ang binata. Ang balita ko ay isa kang pulis? Opo. Magalang niyang sagot sa ginang. At kaibigan mong babaeng nanutok ng baril sa anak ko. Po? Ano pong ibig mong sabihin? Takang tanong ni JM. Hindi pa rin pala sinasabi ni Jemima sa'yo na tinutukan siya ng kaibigan mo ng baril at tinakot para layuan ka. Si Tiffany po? Siya nga. Kaya't gusto kong malaman kung kaya mo bang protektahan ng magiging pamilya mo laban dyan sa obses mong kaibigan. Diretsuhin mo na po ako ma'am. Hindi ako papayag na magpakasal sa iyo ang anak ko hanggat walang kasiguraduhan ng kaligtasan nila laban dun sa babaeng yun. Alam kong ugali ng isang obses. Kaya nitong pumatay at magpakamatay para lang sa taong mahal nila. At sa ginawa niya sa anak ko, mukhang handa niyang gamitin ang pagiging pulis niya. Makuha lang ang iyong puso. Naikuyom ni JM ang dalawang kamao at hindi niya yun itinago sa ginang. Ilang buwan na silang nagkabalikan ni Jemima, pero ni isang beses ay walang sinabi si Jemima na ginanon siya ni Tiffany. Daddy! Oh my goodness! Totoo nga po! Andito si Daddy! Sigaw ni Fritz. Hindi nakapagsalita si JM dahil sa gulat nang yakapin siya ng bata. Pero ang mga mata niya ay nagtatanong kay Jemima kung bakit siya tinatawag na daddy ng bata. Mommy! Totoo nga pong sabi mo, Daddy is so handsome like me. Sabay sipat ni Fritz sa kilay ng ama, ilong nito at pati labi ay hinawakan na niya. Hindi napigilan ni JM na tumulo ang mga luha niya dahil sa nalaman. Magkahalong saya at galit ang nararamdaman niya. Pero mas nangibabaw ang siya dahil hindi maipagkakailang anak niya ang bata dahil para silang pinagbiyak na bunga. Maiwan ko na muna kayo nang magkausap kayong mabuti. Halika na muna apo, samahan mo si Lola sa kusina. Ani Rona bago tumungo sa kusina. Siya ang surprise ko sana sa iyo noon, nung araw na nakipaghiwalay ka sa akin. Pagtatapat ni Jemima sa binata. Damn it! Bakit hindi mo naman kagad sinabi sa akin? Mababanaag sa boses ni JM ang galit. Sinubukan ko naman pero naunahan mo ko. Pero tinanong pa kita nun kung ano bang surprise mo sa akin. Paano ko pa sasabihin sa iyong lahat kung nauna ka nang makipaghiwalay sa akin? Akala mo ba naging madali sa akin na tanggapin ang ginawa mo? Hindi JM. Dahil alam kong pagagalitan ako ng aking ina kapag nalaman niyang nabuntis ako habang nagbabakasyon lang ako. Kaya sinubukan ko siyang ipalaglag nun. Mabuti na lang at may nakakita sa akin na dinudugo ako noon at dali-dali niya akong dinala sa ospital. Doon na rin ako kinuha ng mami ko. Mahabang paliwanag ni Jemima sa binata. At kung hindi pa tayo nagkita hanggang ngayon, hindi ko pa rin malalaman ang totoo dahil wala ka naman talagang balak na ipakilala siya sa akin. At pinagselusan ko pang anak ko. Nakakahiya, di ba? Nagseselos ka sa anak mo mismo. Biglang lumambot ang boses ni JM at humingi ng tawad sa dalaga.
Kung nawala ang anak niya, siguradong cargo de konsensya niya ang nangyari. I'm sorry. Hindi ko alam. Kung sana sinabi mo sa akin noon ang totoo, hindi na sana ako nakipaghiwalay pa sa'yo. Gusto ko lang na makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan ka ng magandang buhay. Dahil ayokong makita kang naghihirap, kaya ko yun ginawa. At huli na nang malaman ko na wala ka na sa probinsya. Ngayong may anak na pala tayo. Gusto kong lumagay na tayo sa tahimik. Ayoko nang malayo pa kayo sa akin ng anak natin. Hindi na nagdalawang isip pa si Jemima na pumayag sa gusto ng binata. Kaya't pinaalam kagad nila ito sa ina ni Jemima. Ganon din kay JM. Kamusta na pala si Tiffany? Hindi ko na siya nakikita. Tanong ni Jemima nang makadalaw si JM sa kanila. Naalis na siya sa trabaho at hindi ko na alam kung makakabalik pa ba siya. Matagal na rin siyang wala sa bahay ng tiyahin ko at hindi ko alam pa kung nasa na siya. Pero alam mo, naaawa pa rin ako sa kanya. Kasi buong mundo niya parang sa'yo na lang niya pinapaikot. Huwag mo na siyang isipin. Sarili mo na lang isipin mo at ang anak natin. Malapit na rin tayong ikasal. Kaya't gusto ko ang bubuuin nating pamilya ang pagtutuunan natin ng pansin. Habang naghihintay sa araw ng kanilang kasal, ay bihira na lamang magkausap ang dalawa. Pinagbabawalan kasi sila na hindi sila pwedeng magkita dahil sa may mga pamahiin na sinusunod ang magulang ni JM. Alam nilang sa unang ninuno pa ang pamahiin na yon, kaya hinayaan na lang ni Jemima at JM ang mga ito. Hindi man sila magkita, palagi naman silang magkausap sa cellphone sa pamamagitan ng video call. Best, ikakasal ka na, gala naman tayo. Dahil pagkasal ka na, hindi ka na makakagala pa kasama kami, di ba Ruth? Lucy, alam mong busy ako. Tignan mo nga tambak na ako ng pipirmahan dahil ilang araw akong hindi nakapasok. Pumayag ka naman na, ngayon lang naman to eh. Huwag ka mag-alala at kami nang bahala sa gastos. Kumindat pa si Ruth kay Jemima. Para lang pumayag ito. Walang nagawang dalaga kung hindi ang pagbigyan ng dalawa. Nag-text lang siya kay JM na gagala silang tatlo. Napagkasunduan kasi nila na susunduin siya para sa labas kumain kasama ang kanilang anak. Nakaalis na po siya, ma'am. Balita ng tao ni Tiffany sa kanya. Good. Alam niyo nang gagawin niyo sa babaeng yan. Yes, ma'am. Nakangiting ibinaba ni Tiffany ang cellphone niya habang humihit-hit ng sigarilyo. Hindi ako makapapayag na magiging masaya kayong dalawa. Samantalang ako naghihirap dahil sa sakit dahil sa inyong dalawa. Kung hindi ko man maangkin sa JM, hindi ka rin mapupunta sa kanya. Kaya't patas na tayo. Nakangisi niyang ani. Sa mall kung nasaan ang tatlo ay hindi mapakali si Jemima. Panay pang tingin niya sa kanyang cellphone kung nag-reply ba si JM sa kanyang text. Okay ka lang? Kanina ka pabalisa May problema ba? Sita ni Rose sa kaibigan niya na siyang unang nakapansin sa kanya. Wala, hinihintay ko lang yung text ni JM. Hindi pa ba tayo uuwi? Mamaya na, ano ka ba? Mag-enjoy na muna tayo rito. Ani Ruth at hinila ng kaibigan. Sumunod na lang din si Jemima dahil alam niyang hindi siya makakawala kay Ruth. Pagsapit ng 5:00 ay nagpasya ang tatlo na umuwi na, kaya sabay-sabay na silang lumabas ng mall. Pero bago pa man sila makarating sa kanilang sasakyan, ay may humaharurot na motorsiklong papunta sa kanilang kinaroroonan. Gemma, dapa! Nalingunan pa ni Gemma ang binatang sumigaw sa kanya at hindi na niya naiwasan ang balang tumama sa kanyang katawan. Natumba si Gemma sa semento na duguan habang hindi naman nakagalaw si Ruth at Lucy sa kanilang kinatatayuan. Nanginginig sa takot sa JM nang makitang maraming dugo na umaagos mula sa katawan ni Jemima. Nasigawan pa niyang dalawang kaibigan nito nang hindi ito tumatawag ng ambulansya. Nagkagulo na sa naturang mall. Maraming tao ang natakot dahil sa nasaksihan, habang mabilis naman na rumisponde ang mga pulis sa pinangyarihan. 50-50 ang buhay ni Jemima sa ospital dahil sa tama ng baril sa kanyang dibdib, malapit sa kanyang puso. Gumising ka na. Hinihintay ka na ng anak natin. Kausap ni JM sa dalaga. Huwag kang susuko Huwag mo kaming iiwanan. Hindi ko kakayanin kung iiwan mo kami ng anak natin, babe.
Nasasaktan siya na nakikitang naghihirap ang babaeng mahal niya. Mabilis pa na lumipas sa mga araw. Hindi pa rin nagigising si Jemima. Habang patuloy namang pinaghahanap si Tiffany ng mga pulis. Matapos madakip ang bumaril kay Jemima, ay itinuro nitong mastermind si Tiffany. Kaya't agad na inilabas ang search warrant para dito. Wow, Philippines! I'm back! Nakangiting ani ni Jemima habang sinalubong ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang balat. Halos 3 taon silang nanatili sa ibang bansa para sa kanyang recovery. Matapos kasi siyang makoma, ay nagdesisyon ng kanyang ina na doon na siya sa ibang bansa ipagamot. Kaya't hindi nagdalawang isip si JM na talikuran ng trabaho para bantayan ng asawa niya sa ibang bansa. At after 3 years ay nakabalik na rin sila. Sa ibang bansa na rin nagpakasalang dalawa. At dahil mamamalagi na sila sa Pilipinas, ay nagpakasal silang muli sa simbahan at kasama na nila ang kanilang mga magulang. Muling nagkaanak si Jemima at JM ng batang babae, habang nagkatuluyan naman si Mark at Lucy. Si Ruth ay focus pa rin sa kanyang negosyo, habang si Tiffany ay matagal na ring patay matapos siyang nanlaban sa mga pulis na humuli sa kanya. Nakakalungkot man ay wala na silang magagawa dahil hindi na nila maibabalik pa ang nangyari na. Ang bango talaga ng asawa ko. Mahinang bulong ni JM habang sinisinghot ang buhok ng bagong ligo niyang asawa. Palagi akong mabango, kaya't wag kang ano dyan no. Alam kong may kailangan ka kaya't nagkakaganyan ka na naman. Babe naman, gusto mo, isama na lang kita para hindi ka na magsaselo sa akin? Nakangiting ani ni JM. Ang kapal naman ng mukha mo, sino ka ba para pagselosan ko? Nakairap niyang anya sa kanyang asawa. Ang kapal! Kaagad na napatiyo si Jemima nang selyuhan ni JM ang labi niya ng halik. Ang ingay mo kasi, hindi na nga lang ako pupunta. Natatawang hinampas ni Jemima ang asawa dahil alam niyang inaasar lang siya nito. Imbitado ito sa birthday party ng dating kasama sa trabaho. At dahil gabi na, hindi na pumapayag pa si Jemima na kaagad namang inokeyan ni JM. Kailangan mo akong pagbigyan ngayon dahil hindi mo ako pinayagang umalis. Nakangising ani ni JM. Halika nga rito't lulunurin kita ng pagmamahal ko. Natatawang ani ni Jemima na ikinatawa rin ni JM. Wakas.